Pastor June, itong mga Caddies of God, o si Pastor Ramil, back to the heart of worship. Related ni, and actually I have prepared this before them, kaya lang nawad-an man kong tingog. Napagaw man ko sa manang wala gyud kawali. Karon, grasya sa Ginoo. Magpasalamat ko sa inyo kay maayo kayo mo muampo. Amen. Salamat sa tanan prayer niyo sa kuha. Grabe ang assault sa kuang panlawas, dahil mga panahon nga halos di na ko ka himo sa akong normal ways, but salamat sa inyong mga prayer. Daghan kayong salamat ang Ginoo. Magpanalangin ka natong tanan. Genesis chapter 4, verse 1. Adam made love to his wife and Eve, and she became pregnant, gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Kaampo ta lang itong amahan. Lord, tabangi mong ubos ka alagad. Lord, matagpulong magagula sa kumbaba. Tabangi ko nga mahimo ning panalangin alang sa maminaw. Ihatag, Lord Jesus Christ, ang mga hunahunag kasing-kasing nga abli sa matag-usa aron makadawat kinuulod gad kung unsay imong itudlo kanamo karong gabi una. Lord, wala mi mahimo sa among kugalingon. We need revelation that comes from you. Gamong ginatugan, ginasalig kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon og Amen. Hallelujah. Ang uluhan sa akong mensahe is the heart behind the offering. Ang kasing-kasing luyo sa mga atong halad dina sa Ginoo. Sama sa akong gingon, nahimo ng practice sa daghang mga churches ang di mao nga pagpanudlo mahitungod sa mga paghatag, nagagamit og mga bersikulo, but ang motive behind questionably kaayo. And so, kuhaan ako lesson kaning atong gibasa, and I hope nga naatay makatunan dinhi. First is hisgutan nato ang two brothers. The two brothers. Genesis 4, 1 and 2, Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant, gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later she gave birth to brother Abel, and now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. Amen. Hallelujah. Kaning nga duha, nga magsuon, actually, si Adam o si Eve, na sila sa Garden sa Eden, gibutang sila sa Ginoo, and everything open sa ilaha, makakaon sila sa tanang bunga, sa tanang kahoy, except to the one, katong kahoy of tree of knowledge of knowledge of wisdom. Ginili sa ilaha. And dito sila nagpuyo, but then nakasala sila. And so after nga nakasila sila, na-sentence nga gi-curse gani sa Ginoo ang ground, i-work ni Adam ang ground para makaproduce ang fruit, para makakaon sila. And they were cast out from the garden. Gi-cast out sila sa garden. Ipagawas sila. So actually, kaning panghitabo nga karoon og intimacy, sexual relationship si Adam o si Eva, I believe
it happened outside sa Garden sa Eden. Kaya dito sa Garden sa Eden, enjoy pa kayo sila dito. Walay problema, walay mga huna-huna, may tungod sa mga kakulangon, enjoy sila. But after that, nakagawas sila, then nagkaroon sila og bata na anak dito sa gawas sa garden, si Cain ug si Abel, silang duha. And kung atong masabtan, that nga kaning si Adam naga-work sa ground because mao may ihang naandan dito sa garden sa Eden, gakaon sa mga prutas, lami kayo, pili-pili ka lang, bisag asa dito, pagkagawa sila, iyahang gitrabaho ang ground. Wala man siya mga cattle, wala siya mga kahayupan, ang ground ang iyang work. And so as time passed by, ang iyang anak nga si Cain na moo'y nag-follow sa iyang footsteps. Maupod ang gihimo, nagatiman po sa ground, nagtanom, naghago para maka-produce sila mga fruits, ilahang makaon. And si Abel po, after a period of time, nasundan ni Abel, and I don't know how it happened, but dito sa creation, gihimo ba sa Ginoo ang tanang klaseng mga hayop na atanan dito, no? And ang katong ulagway nga nahimo siyang shepherd si Abel sa mga flocks was, I believe, kanang naay connection sa una sa experience nila Adan ug ni Eve when they sinned against God. Nagtabon sila, di ba? Illustrate man na ni Pastor Ramil, nagtabon sila og leaves to cover themselves, but dili satisfied ang Ginoo na. Kay murag work of your hands, ang gihimo sa Ginoo, nag-ihaw siya. Ang Ginoo mismo nag-ihaw og hayop, and ang balat ato mo'y gidress nila, mo'y ilang gisulod. I believe na ay reference po to nga kanang symbol na himong nadala, no? Si Abel na himong nagatiman og mga flocks, na himo siyang shepherd, amen, sa mga flocks. So kaning duha, no, nagikan dito si Adam si Eve sa garden, but then na-cast out sila, na sila sa gawas, and then si Cain o si Abel nang gawas sila. Lahi-lahi ang ilahang mga profession, si Cain, tiller of the ground, but si Abel, shepherd of the flocks, si Abel. Amen. Hallelujah. Muna nga kaning duha, na ay klase-klaseng mga kinaiya. And di na ako ma-define, na ay mga meaning ang names sa unang panahon. Kung sa pangalan nga Abel, murag short-lived, just a before. Karon na taod-taod, wala na. Amen. Mo na meaning sa kay Abel. But si Cain is a picture of a person nga na self-will, na ay gusto buhaton iyahang kaugalingon, performance, kanang achievements by his own, mo na iyahang picture, mo na iyahang background sa ilang mga pangalan. So ako lang nang gi-relate so that naatay basis unya sa pagsabot sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Ikaduha na itong isgutan is ang ilang offerings. Their offerings. Kabulo naman ta. Kanya-kanya sila. And na-practice na nila. I believe natudluan sila. Nakopya nila. And at a certain period of time, silang duha, naghimo silang offering. Si Cain, naghatag siya offering niya. Kay tiller of the ground man siya, nagkuha siya sa mga bunga sa iyahang mga tinanom, iyang gidala, halad sa Ginoo. Si Abel, because keeper siya sa flock, ang sheep ang iyahang mga
iyang mga gialagaan, nagpili po si Abel sa the best, ang pinakauna, first born, and katong pinakatambok, pinakanindot, mo iyang dala, gihalad sa Ginoo. So, lahi-lahi lang sila. Muna ingon diya sa verse 3, in the course of time, Genesis 4, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Muna ang atong nasabtan, no, nga kanang mga offering, naanay siya basis sa una. Kabalota, dili lang ingon nga hayop lang, pati ang mga fruit of the soil, gina-offer po sa una. Diya sa Leviticus 23, verse 9 to 12, mabasa na ito na, the Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. He is to wave the sheep before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. On that day you wave the sheep, you must sacrifice a burnt offerings to the Lord, a lamb a year old without defect." So ato masabtan, no, nga sa offering sa una, naay mga grain, naay mga fruits, naapoy lambs nga gina-offer sa Ginoo. And so atong makita diha nga kanya-kanya sila, because lahi-lahi man ang ilang occupation, naghatag sila dinha sa Ginoo. Kung unsay ilahang abot sa ilahang mga produkto, unsay ilahang mga gihaguan, ilang gidala dinha sa Ginoo. So naanay sa ato karon, wa naman tagadala diri, di naman tabi diri magdalag mga baka, mga kanding, ug mga karnero, no? Si Pastor John, salamat kay grawat siya, no? Ngadto siya sa pangdalaga, men, no? Nag-revival siya dito. Praise God, kitagaan siya glove offering, baboy, isakay nila sa ilang sakinan, gikan dito sa pangdalaga, padung dito, tama, nanimaho, gyud ilang sakinan. Amen, puros tae. Amen, no? So, di na nato ginagamit karon, no? Actually, sa una, doon ay mga instruction that kung layo ang lugar, you have to sell what you are going to offer. Dalhon na lang nimo ang kwarta, pag-abot dito sa site, na ay mga katong gina-practice dito sa New Testament nga gipang-abog ni Jesus Christ, na ay mamaligya po dito og mga panghalad dito lang kang palit para di ka na magproblema sa pag-travel. Lagyo kayong travel sa una, wala ba yung mga sakinan, paktas gyud. And so mo nang ilang ginahimo. And so naa sila'y kanya-kanyang presentation sa ilang offering sa Ginoo. Si Cain sa fruit of the soil, si Abel po sa flax nga iyang gibantayan. Mo na iyang gihalad. Kanya-kanya sila diha sa tubangan sa Ginoo. Third thing atong isgutan is God's response. Naghalad sila, pero tanaw na to ang response sa Ginoo. Ingon pa sa verse 4, Genesis 4:4, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. Gipaburan, gidawat, girespect sa Ginoo ang halad ni Abel, but ang halad ni Cain wala niya girespect. Gireject niya ang halad ni Abel. Now, what's the problem? Naandan man sa una, pwede man ang fruit of the ground, mga bunga, pwede man po mga kahayupan. So, what was the question nga nung salikway sa Ginoo ang kay Cain, but ang kay Abel, gidawat niya. So, naadri ang problema, gusto na ko hatagan og pansin. Ato ni siyang
i-analyze and sabto na to pag-ayo because related ni hantod karon sa atong practice sa pagdala nato sa mga offering. Remember that ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing sa tao. Amen. Ginatanaw niya una ang tao before ang offering. He looks at the heart. Dili lang sa physical sa tao, kundi sa issue sa heart. Kita, anad man ta, naata diri from time to time, magdala tag halad, offering ta, Sunday morning, Sunday evening, Wednesday, gadala ta. But, naay mga certain aspects sa atong paghatod, paghatag sa atong offering, nawata kay balo. Ang pangutana ba diya, dawaton ba na sa Ginoo o gi-reject? Physically, pwede mabutang diya sa basket, but sa kasing-kasing sa Ginoo, gidawat ba niya ang imong halad o wala? Naadiri ang dakong pangutana. Because sama sa ko ang gingon, God looks at the heart, di ba? Ingon sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and test the mind. Gina-check niya. Why matago sa Ginoo? Pwede ka magpakita ng murag, maayo ka kimuhatag, abundansya kimuhatag, but beyond sa imong offering, ginatanaw sa Ginoo ang motibo sa imong kasing-kasing nganong naghatag ato. Amen. So manang daghang mga issues. Kanina lang daan sa 1 Corinthians 13, 1-3. Ingon diha, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Imang ka, bisan pag maayo ka kay diha, pero kung wala kay gugma, ginatanaw sa Ginoo, not your action, not for your performance, but ginatanaw sa Ginoo ang issue sa imong kasing-kasing when you do your service to God. Amen. Ingon diha, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountains, kuyaw ka kaya mo ampo. But do not have love, I am nothing. Maayo kay ka. Ga-interpret, prophesy, a word of knowledge. But, kung sa imong issue, sa imong kasing-kasing, wala ang gugma. Klaro gina, ang Biblia nag-ingon, without love, you are nothing. I gain nothing. Verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kuyaw kay ka. Halos sa tanan mga ministry na activities. Praise God, salamat. Busy kay ka. All the time, naagad ka, present. But, beyond sa imong pag-serve, unsay issue sa imong kasing-kasing. Amen. Kapagulbol na ba ka? Galagot na ka? Ikaw na lang pirmi, ako na lang na diri, ako na lang pirmi makitaan, ako na lang pirmi suguon, ako na lang pirmi ilbub, wala ta kabalo. You may not have spoken those words, wala ni mo gisulti, wala ka nagtabi-tabi, but deep within, naa ang imuhang mga pagbagulbol, grumbling inside, nakita na sa Ginoo. Amen. Kabalo ang Ginoo na. And so, kanang issue sa offering nato nga gusto nato i-check sa ato sa Biblia, gina pa-remind lang ta to correct. Sa Malakay chapter 1 verse 8, amot kung nasulod ha, Malakay 1:8, when you offer blind animals to sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Will he accept you? Says the Lord Almighty. I-mention ni
nila Pastor Ramil, Pastor June. Amen. Hallelujah. Yes, na ang action, na ang imuhang compliance, ginahimo nimo. But then, gina-question sa Ginoo ang issue, motive sa imong paghimo na. Siguro di man physically ingon nga ang gihalad nimo buta. But di pwede ang imong gihalad sa imong sulod kulang-kulang. Wala ta nang asaba ha. Ako lang ani is gina-check lang kay ako ni nabasa that also have corrected me. Because there are times na usay ang motive nako sa paghatag is not right. Usay compliance. Usay just for the sake nga sunod lang sa uban. Go with the many. Humuon lang kung unsa ang tama. Buhaton. But then, ang issue sa kung kasing-kasing, naghatod ko, but there is no spiritual feeling, whatever, na by joy, na ba ko'y nalipay ba ko nga naghatag ko? Mura lang, kita bitag badyaw? 20? 20. Wala lang, nang wala bitaw. No connection whatsoever. Naghatag ta. Or maybe, you had been involved sa mga ministry, yes, okay ka. May kay sa ministry, and yet, but sa sulod, dili involved ang imong heart sa Ginoo. Amen. Ang issue mo, ginatanong sa Ginoo is, are you doing that for the Lord or are you doing that for sa mga tao? Siguro, para lang malipay ang uban, makauban ang uban, but ang issue is, ginahimo ba niyo na para sa Ginoo? Muna nga, atong nakitan diri sa ilang offering, nga gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel. And ang ingon gyud diri, klaro gyud diri, kung balik ta sa Genesis chapter 4, verse 4, and the Lord respected, wala lang giingon respected, diretso ang offering ni Abel, and ingon gyud diri, and the Lord respected Abel and his offering. Giunag dawat sa Ginoo ang person. Then, ang iyang gihalad. Sa ato pa, mas importante ang kita sa tubangan sa Ginoo. Not what we bring, not what we do, but who we are sa tubangan sa Ginoo. Amen. Mas importante ginatanaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Muna nga, iyapong gan, he did not respect Cain. Ang person primero, and his offering. Wala niya. Girespeto si Cain. Sa ato pa, ang personality, ang character ni Cain, ang first question sa Ginoo before niya gi-reject ang katong offering. So, makita nato that God is not just interested sa atong tanta na ata diri sa church, daghang kitag mga activities, but ang issue is, kumusta man ang atong kasing-kasing while we are doing that. Kung inyo mahinumduman katong widow nga naghatag og 2 mites, sa Mark chapter 12, verse 43, naghatag siya 2 mites. Ang uban, grabe, daghan, libo, ginatos ang hatag. Pero siya, duha lang kadako. Diba? Kinsa may gibayaw sa Ginoo, katong balo, nga naghatag 2 mites. Ingon siya, ang iyang hatag, mas labaw pa sa gihatag sa mga uban. Kaya sila, nanghatag sila sa ilang sobra, nanghingapin. Siya, ang tanan nga na siya, iya lang gihatag. Meaning to say, ang issue dihe is nganong gihatag niya. Nga wa naman unta siya. But because she loves the Lord, iyang gihatag. Mahalag mag-sacrifice ko. Pero para sa Ginoo, maayo kang Ginoo, giluwas ko sa Ginoo, itabangan ko sa Ginoo, ihatag na ko ni. Pero katong uban, kuot lang. Total na may daghan. Na ako'y 1,000, mahatag ko 50. Baliwala, 50. Na ako'y 950. It does not touch your heart. But katong widow, kinasing-kasing ito. Yang gihatag all
that she has. Amen. So munang ang issue is not what we do, what we give, what we offer. The issue is who we are when we does these things. Unsa ta sa tubangan sa Ginoo ang atong relationship dinha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. God looks beyond the outward action to see a person's true motive and intention. Tanaw siya labaw sa makita sa gawas. Muna nga ang atong pagtulunan dinhi nga makatunan. I would conclude this sa mga moral lessons na atong makatunan sa kaning life ni Abel o ni Cain is that not all that we give or offer to the Lord are pleasing and acceptable to Him. Dili tanan natong ginabuhat, dili tanan natong ginahatag, makasiguro ka nga gidawat sa Ginoo. Amen. We might say, we might presume, but only the Lord knows because He tests the heart. Iya ginasusi ang kasing-kasing. Kabalo siya sa motive, kabalo siya sa intention, kung nganong gihimo nimo ang imong gihimo, o nganong gihatag nimo ang imong gihatag. Siya lang na side na. Only He can weigh the heart. Amen. Muna nga to bang time, talent, treasures nato nga itong ginahatag, ginapagamit sa Ginoo, worth it ba nga dawaton sa Ginoo, acceptable sa Ginoo, nalipay ang Ginoo sa imong gihimo? Muna ang question. Because sa atong nabasa diri kay Abel o Cain, acceptance begins with the person. Then the offering. Tanawon sa niya ang tao nga naghalad, after that, ang gihalad. Amen. Naiuban, dili man siguro, wala man siguro dili, whatever, but naiuban, just for the sake sa kinahanglan, hatag yun kay kuambyan hatag yun ta. Pugos, mabitaw ingon sa itong 2 Corinthians 9:7, di ba? Nga kung muhatag ka, each one should give sa iyang kasing-kasing, should give what he have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa ato pa kumuhatag ka, dili alang-alang, dili ko tungod kay napugos lang ka, pero kada bang naghatag ka, malipayon ka, lipay ka, nakahatag ka sa Ginoo, ginatanaw na sa Ginoo. Amen. Dili nang, wala na ko'y pang merienda ni Aniron. Nang gabudget ka ba, gabalaka ka na daan, gakwinta ka na daan. Actually, naghatag ka, pero kung wala bag nailastiko, kung pwede palang balik ko, kuhaonin mo balik ba? So, ginatanaw na sa Ginoo. Naiuban, yung hatag, freely, no string attached. Lord, kalipay na ako, Lord, because of all that you have done, di na ako kaya bayran ang imong gihimo sa kuha, muhatag ko. Amen. Hallelujah. Muna ang sa atong mga services, sa atong ministry, unsa man ang ginagamit para sa atua, bantayan nato na, because God sees beyond the gift. He sees the heart. Labaw pa sa imong gasa, ginatanaw niya ang atong kasing-kasing. Muna nga sa kay Abel o kay Cain, sa Hebrews 11:4, ingon pa diya, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. Ano man, pareha man sila naghago. Nagkuha man po si Cain o katong mga bunga sa iyang mga gitanom. Iyan mo mong gidala. Pareha sila na Abel. Si Abel po, nagalagag hayop, nagdala. Pareha man sila. Nganong dili man sila duha gidawat sa Ginoo? Because gitanaw sa Ginoo, how you give to the Lord the issue of your heart. Amen. Ingon niya, by faith he was commended righteous si Abel when God spoke well of his offering. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Ay living testimony si Abel. Ang kanang issue sa paghatag, sama sa akong gingon, naghatag ta because, itong sa akong offering kanina, naghatag ta because
una nang naghatag ang Ginoo sa ato. Amen. Dito mo lang ko, maghatag na pud ko. Ang pangutana, wa ba kay nadawat gikan sa Ginoo? Amen. Wa ba kay nadawat gikan sa Ginoo? Wa ba kay gatagan sa Ginoo? Wa ba gi-supply sa Ginoo ang imong needs? Gipakaon ka, gipatulog ka, gisaninaan ka, giampingan ka, giproteksyonan ka, giprovide ang imong needs. Wala ba na buhata sa Ginoo? Usahay, ang ato na lang question is kanang atong hatag. Kulang na po, sinsilyo na lang biya niyo. Ngaihap ta. But ang atong heart, walay gratitude towards the Lord. Actually, di nato kaya bayran ang atong kaluwasan. Amen. Di nato kaya bayran. Unang sa kaning nga instance story nila ni Cain ug Abel, this applies kung manita sa church service. Simba ta. Anong ni simba man ka? Pangitaon ko ni pastor kung di ko mo simba. Mag-roll call lang po ito. Tanong mo, magkano po, no? Wala, bakit wala si Kwan? Simba ta, pero bukat kay nga kasing simba ta, walay expectation sa Ginoo. Simba ta, compliance lang. Amen. Hallelujah. Ginatanaw ba sa Ginoo? Dapat kumusimba ta, ang atong kasing-kasing gabi palang daan, giandam na nato. Lord, ugma simba mi. Lord, tuguti nga pag ato na ko simbahan, Lord, mag-worship ko, mag-praise ko sa imong pangalan. Amen. Hallelujah. Dili ng pag-anay diri. Sa may naa diri. Wala ba kikitag palingki o sa negosyo diri. Ginatanaw na sa Ginoo. Apply sa atong kantata, kaubanta sa ministry, sa choir, praise God. Pero may makamatikod si Pastor Frank, bisag wala tingog. Maalala na, kasi katuwa agad ni Apil. Pero ano na yung kamot na? Na-enjoy. Dili lang requirement nga naa sila diha. But sa ila, it is a joy to be able to be used by God. Magkanta ko sa Ginoo. Lipay kay ko. Amen. Napalipay na akong Ginoo. Di ba? Pag kanindot na, dili mahimong burdensome ang atong mga ministry. Dili bugat ang atong mga outreaches na to, ang atong mga banda, whatever that be, bisan pa sa atong paghatag sa atong tithes and offering. Practice ginato na. Amen. Maghatag ni mo sa tithes and offering, ang issue gina, primero isim kasing-kasing. Andam mo ka, malipayin mo ka, maghatag sa Ginoo because God loves a cheerful giver. Muna nga, ingon pa sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Wala nato ni ginahimo para ma-please si pastor. Alin yung ginahimo kay ang Ginoo atong gusto ma-please. Amen. Sabihan, dapat mo na atong consideration. Kabalutag, katanaw ang Ginoo, nakakita ang Ginoo, and what we are doing, maybe sacrifice on your terms, but nalipay ka because there is something that you can do for the Lord. Di mo kaya mahimo ang tanan, but at least na kay mahimo para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Muna nga atong i-check ang atong kasing-kasing. Ang pangutana, ask yourself an honest question. Am I sure that everything that I give and do for the Lord is pleasing and acceptable before God? Ang tanan ba natong ginahimo? Tanan ba natong ginahatag sa Ginoo? Kaymutan ba? O gidawat ba sa Ginoo? Amen. Magadukot as ng mga ulo karong gabi una.